Hello mga kaibigan, mga kapatid at mga kababayan. Sa umagang ito na naman tayo. Ang ating content ay laging verse ng Bible. Ah, Salamat nga pala sa maliwalas ng panahon ngayon sa amin. Kasama kasi kami sa naging signal number 1 dito sa Typhoon Inting sa nakalipas lang na araw. At awa ng Panginoon, yung mga kabarangay ko, kami wala namang nasaktan o ano pa man na hindi magandang nangyari. So, pasalamat tayo sa ating Panginoon sapagkat sa tuwi-tuwi na siya ay laging nagliligtas sa atin, mga kaibigan. Ngayon sa umagang ito, syempre, ang content natin ay laging Bible verses. Magbabasa tayo dito. Ito ang sinasabi sa 2 Peter chapter 2 verse 1 and 2. But there were false prophet also among the people, even as there shall be false teacher among you, who privately shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that brought them, and bring upon themselves swift destruction. Verse 2. And many shall follow their pernicious ways, but by reason of whom the way of truth shall be evils spoken of. Ang mga bulaang propetang ito na sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng apostol na si Pablo ay nasa gitna ng mga tao. At sila ay nag-uusap-usap ng privately at sa mga sabi-sabi. At itong dinideny ang Panginoon. Ano yung ibig sabihin na dinideny? Yung bang hindi ang Panginoon yung sentro, kundi kung minsan mas sentro sila sa kanilang message kaysa sa Panginoong Yeshua Messiah. O kung minsan mas mataas pa siya sa tingin niya sa Panginoong Yeshua Messiah. At yun ang ginagawa ng mga false prophet na sinasabi. At marami naman ang nagsisusunod sa kanila. Kaya yung pamamaraan nila, yung way ng kanilang mga turo ay ang katotohanan ay napagsasalitaan ng masama. Kung minsan marami ng mga tao ang hindi na naniniwala sa salita ng Panginoon. Bakit? Ang daming nagsasalita ng wala sa tunay na katotohanan. May katotohanan, pero hindi 100% katotohanan. Yung pangalan na lang ng Panginoon. Imbis na gamitin yung original, kung wikang Hebreyong pangalan, ginagamit yung hybrid name. Isa na yon, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya yung katotohanan, ang gusto ng Panginoon, yung purely katotohanan yung sinasabi mo. May masaktan man doon, hindi naman personal na message mo yon. Message yan ng Bible na gustong ipaabot sa mga tao para ang tao ay maligtas. Sabihin mo. Huwag tayong mahiya, huwag tayong magtago ng anuman sa ating pagmimensahe. At hindi dapat ang mensahe iginagamit para sa sariling kabuhayan o sa kabuhayan ng ninuman. Kasi itong mensahe na tinanggap natin, sabi ng Panginoon, walang bayad, ibigay ninyo na walang bayad. Ano yung bayad na yan? Kung minsan ang karamihan kumukuha doon sa kanilang mga member at minsan pantakot pa yung mga ikapo o yung mga offering. Bagaman kasama yan sa ating pananampalataya, hindi tayo maging madamot sa Panginoon, pero hindi natin ginagawa, hindi dapat ginagawa yan parang kasama doon sa mahigpit na pinag-uutos. Ngayon, ito ang sinasabi, kaya ang mga tao
ang daan ng katotohanan pinagsasalitaan ng masama. Kaya sabi ng iba, yung relihiyon daw, business na lang yun. Ang totoo mga kaibigan, hindi business ang tunay na pananampalataya. Ang pananampalataya ay yung pananalig mo sa Panginoon bagaman hindi siya nakikita. At nananampalataya ka dahil alam mo na ikaw ay pinapatnubayan ng Panginoon. At alam mo na ang Panginoon ang gumawa ng lahat ng bagay, kaya ikaw ay nag-e-exist sa panahon sa inyong buhay. Kaya dito mga kaibigan, ating unawain, ating bulay-bulayin, ano ba ang sinasabi. Hindi tayo magtutukoy ng kung sinong tao. Kayo na lang ang mag-isip kung ano ang sinasabi ng kasulatan patungkol sa mga bulaang propeta. Ang sabi ng Panginoon, sila'y nagdadamito pa, ngunit sila pala'y mga lupa. Ngayon, makikita natin, hindi naman lingid sa ating kaalaman, sa mga taong gumagawa noon, wala tayong sinasabi kung sino ang mga yon, pero dapat tayo ay nag-iisip. Dapat tayo ay tinitingnan natin lahat. Kung tunay tayong bumabasa sa kasulatan ng Panginoon, sa banal na kasulatan, dapat alam natin ang mga bagay o mga taong gumagawa ng gayon. Kaya dito mga kaibigan, napakaiksi lang ng ating laging pinag-uusapan dito sa Bible. At sana naman tayong lahat ay mag-aral at magsikap na pag-aaralan ng katotohanan. Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan.